Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Jenny Midolor ng Eastern Police District NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bumisita si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa Police Regional Office 11 sa Camp Sergeant Quintin M. Mericido, Buhangin, Davao City bilang bahagi ng kanyang patuloy na command engagement sa Police Regional Office. Mainit na sinalubong si Police Chief PNP ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, Regional Director ng PRO 11, at ginawaran siya ng arrival honors. Sa kanyang pagbisita, pinangunahan ni Chief PNP ang blessing at inauguration ng Pro 11 stage bago nakipagpulong kasama ang mga unit commanders, kung saan tinalakay ang mga update sa peace and order initiatives at ang kasalukuyang mga prioridad ng rehiyon, at sa pagtiyak na ang lahat ng programa at operasyon ay nakaayon sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Philippine National Police nagpatupad ng mas mahigpit na seguridad para kay Cebu Governor matapos umano'y banta sa kanyang buhay. Patrolman Edwin Baris magbabalita. Investigahan ng Philippine National Police ang natanggap na death threat laban kay Cebu Governor Pamela Pam Baricuatro, kaugnay ng ulat na may nilagay umanong 2.5 million pesos na patong sa kanyang buhay. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., agad niyang inatasan ng mga intelligence unit ng PNP na magsagawa ng malalimang investigasyon at hulihin ang mga nasa likod ng banta na sinasabing may kinalaman sa isang hired killer mula Mindanao. Kasabay nito, pinaigting ng PNP ang security measures ng gobernador sa pamamagitan ng pag-deploy ng karagdagang tactical security personnel at pagpapanatili ng presensya ng pulisya sa mga lugar na kanyang dinadaluhan. Tiniyak ni Police General Nartates na patuloy ang maigpit na koordinasyon ng PNP sa mga lokal na otoridad at iginit na ang pare-parehong seguridad ay binibigay sa lahat ng opisyal ng gobyerno na nakakaranas ng banta habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Maraming salamat, Patrolman Baris. Matapos ang isang matagumpay na buy-bus operation ng Iloilo City Police Station, arestado ang isang lalaki na sospek at dati nang nakulong dahil sa iligal na droga noong 2023. Tinutukan niya ni Patrolwoman Lynette Sablon. Muling nasakote ng Station Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Station 5 ang isang dating nakulong sa kasong iligal na droga sa ikinasang drug bypass operation sa Barangay Q, Abeto, Mandurriao nito lamang ika-9 na Pebrero
taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Noy, 40 taong gulang, isang tricycle driver at residente ng barangay Dungon C, Mandurriao, Iloilo City. Ayon kay Police Lieutenant Neil Eric Gunyabo, Assistant Station Drug Commander at Team Leader ng Station Anti-Illegal Drugs, umabot sa halos 2 linggo nang isinasagawang surveillance at monitoring ng pulisya sa suspect bago ikinasama tagumpay na operasyon. Batay sa investigasyon, ang suspect ay nakulong na noong 2023 dahil sa paglabag sa batas laban sa illegal na droga at nakalaya noong 2024 sa pamamagitan ng plea bargaining agreement. Sa isinagawang operasyon, nakabili ang police pusher buyer ng isang sachet na hinalang shabu na nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Na-recover pa mula sa kanyang belt bag ang 3 karagdagang sachet ng illegal na droga, pati na rin ang minamarkahang buy-bust money. Ang kabuang bigat ng nakapiskang droga ay tinatayang 5 gramo na may standard drug price na 34,000 pesos. Kasalukuyang nasa kusdiya ng Iloilo City Police Station 5 ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 965 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang Iloilo City Police Office sa pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga bilang pagtupad sa kanilang tungkulin na panatilihin ang kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Nanette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. Pinagtibay ng Philippine National Police ang disiplina at profesionalismo laban sa political signages. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolman Edwin Bari. Philippine National Police na ang pinapatupad na ang pagbabawal at pagtanggal ng mga political signage ay saklaw lamang ng mga pasilidad ng PNP kabilang ang mga police station, kampo, opisina at iba pang ari-arian ng ahensya. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang direktiba ay alinsunod sa DILG Memorandum Circular No. 2026-006 at sa PNP Memorandum na nilabas noong February 2 na nag-uutos sa pagtanggal ng mga tarpaulin, poster, marker at iba pang materyales na may pangalan, larawan, inisyal, kulay o simbolo ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na may kaugnayan sa mga proyektong pinupondohan ng pamahalaan. Binigyan diin ni Police General Nartates na layunin ng hakbang na mapanatili ang political neutrality at profesionalismo ng kapulisan at maiwasan ang anumang uri ng self-promotion gamit ang pondo at ari-arian ng gobyerno. Inatasan din ni PNP Chief ang lahat ng unit na agad magsagawa ng inspeksyon at tanggalin ang mga pinagbabawal na materyales. Nauna nang iniutos ng DILG na mahigpit na pinapatupad ng anti-EPAL policy sa buong bansa. Maraming salamat, Patrolman Baris. Sa puspusang operasyon ng pulisya kontra smuggling, umabot sa mahigit kumulang 23 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasamsam sa operasyon ng Police Regional Office 11. Patrolman Don Brosas sa report. Ang pinaigting na kampanya kontra smuggling ng Police Regional Office 11 matapos masamsam ang tinatayang 23 milyong halaga ng smuggled cigarettes at maaresto ang 17 katao sa magkakahiwalay na operasyon sa Southern Mindanao nitong Huwebes at Biyernes. Ayon kay Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Leon Victor Rosete, umabot sa 13 anti-smuggling operations ang isinagawa sa loob ng 2 araw na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 455 master cases, 1,424 rims at 276 packs ng iba't ibang brand ng sigarilyo. Pinakamalaki sa mga ito ang operasyon ng Digos City Police Station sa Barangay Dawis, Digos City, Davao del Sur, kung saan nasamsam ang 440 master cases ng smuggled cigarettes na walang graphic health warnings. Samantala, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na mahigit 100 milyon na ang kabuuang halaga ng smuggled cigarettes na nasamsam sa Davao del Sur at Bulacan mula pa noong nakaraang Lunes. Sa Bulacan, sinalakay ng pulisya ang isang industrial warehouse kung saan nasamsam ang mahigit 1,300 master cases ng iligal na sigarilyo, kasama ang isang trailer truck at 2 van. 2 Chinese nationals ang naaresto sa operasyong tinatayang may halagang 20 million pesos. Ayon kay Police General Nartates,
Ang smuggling ay hindi lamang paglabag sa batas, kundi nakakapinsala rin sa ekonomiya, lehitimong negosyo at kalusugan ng mamamayan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Sa kulungan ang bagsak ngayon ng 2 tulak ng droga sa bypass operation ng Parañaque City PNP. 112,000 halaga ng pinagbabawal na gamot kumpiskado. Ibabalita yan ni Patrolman Idris. Lang tulak ng illegal na droga ang inaresto sa bypass operation ng Parañaque City Police. Kinilalang mga sospek na sina Dagul, 23 anyos at Joshua, 20 anyos, kapwa residente ng barangay Baclaran, Parañaque City. Ayon sa pulisya, ikinasa ang operasyon matapos makatanggap ng intelligence report kaugnay ng umano'y illegal drug activities ng mga sospek. Nadakip ang dalawa matapos umanong magbenta ng marijuana kush sa isang undercover police operative. Nakumpiska mula sa kanila ang 76 gramo ng marijuana kush na nagkakalaga ng mahigit 100,000 piso. Bypass money, isang cellphone at isang itim na pouch. Maharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Arestado ang 3 estudyante sa anti-illegal drugs operation ng mga otoridad sa Tuguegarao City. Drug den ng mga suspect binuwag. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolman Edwin Baris. Ito ng operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 2. Katuwang ang iba't ibang law enforcement agencies, ang 3 estudyante na sangkot sa illegal na droga at nabuwag ang kanilang drug den sa isinagawang operasyon nitong Biyernes ng hapon sa Purok 2 Maharlika Highway, Barangay Tansa, Tuguegarao City. Kinilala mga naarestong suspect na sila alias Estong, 22 anyos alias Jello, 20 anyos at alias Ray, 35 anyos. Napawang residente ng Aparig, Cagayan. Nasamsam sa operasyon ng 8 sachet ng hininalang shabu na tumitimbang na humigit kumulang 7 gramo na may halagang 47,600 pesos, gayon din ng bypass money, mga cellphone at drug paraphernalia. Ayon kay PIDEA Region 2 Regional Director Jill Cesario P. Castro, patunay ang operasyon ng patuloy na pangako ng ahensya na protektahan ng kabataan at komunidad laban sa illegal na droga, kasabay ng panawagan sa publiko na makiisa para sa mas ligtas na pamayanan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baris. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam sa bypass ng mga otoridad sa Tagaytay. 4 na high-value drug suspect arestado. Muling nakibalita diyan si Patrolman Edwin Baris. 2 milyong piso na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng pulisya matapos maaresto ang 4 na hinihinalang drug traffickers, kabilang ang isang babae sa bypass operation sa barangay San Jose, Tagaytay City kahapon ng hapon. Ang mga naarestong suspect ay kinategorya bilang high-value individuals sa ilalim ng Target Information Priority List. Na-recover sa operasyon ang humigit kumulang 300 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 2,040,000 pesos, isang sasakyan na ginamit sa transaksyon, 4 na cellphone, laptop, mga drug paraphernalia at marked money. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa iligal na gawain. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police,
sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Jenny Midolor ng Eastern Police District NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.